Sabi ni Kimchi Sushi, wala nga masabi si BBM sa mga namatay na sundalo sa kalokohan pa kaya ng mga Senado. Less talk, less mistake. Handa ang Pilipinas na magsampa ng kaso laban sa China kung may ebidensyang nagpapatunay na gumagamit sila ng cyanide sa pangingisda sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., matagal nang naiulat ang cyanide fishing, ngunit ito ay mas nakakaalarma dahil tila nagiging talamak na. Sa ngayon ay patuloy na pinag-aaralan ang Office of the Solicitor General ang posibleng aksyong legal ng pamahalaan laban sa China sa isyu ng West Philippine Sea. Kung si PBBM ay handang kasuhan ang China, iba naman ang diskarte ni Duterte. Kinakaibigan niya si Xi Jinping. Sa inyong palagay mga kababayan, ano kaya ang mas magandang gawin? Dapat nga ba nagirahin ang China? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Kabilang dito ang posibleng pagsasampa ng reklamo para sa environmental o marine damage laban sa China. Pero kailangan umanong mapatunayan ang napaulat na paggamit ng cyanide sa Baho de Masinloc. Nilinaw pa ng OSJ kapag naayos na ay kailangan nila ng dokumento at makikipagtulungan sila sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Justice, Department of Foreign Affairs at National Security Council hinggil dito. Samantala, sinagot ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa ulat ng paggamit ng cyanide ay share fabrication o pawang imbento lamang. Pinahahalagahan daw ng China ang proteksyon sa eco-environment at fishing resources. Samantala, ito ang nakakagulat. Kampo ni First Lady Lisa Marcos sumagot na kay Kibuloy, maituturing na drama lang. Ganito isinilarawan ng political analyst na kakampi ni First Lady Lisa Marcos sa naging pahayag kamakailan ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang panayam, sinabi nito na kinakailangan ng humarap ni Kibuloy sa Senado upang umapila sa kanyang kaso dahil may sabina na ito sa Federal Bureau of Investigation na kapag hindi kasi ito humarap ay dadamputin na lamang si Kibuloy ng mga otoridad upang dalhin sa committee hearing. Samantala, mainit ang birada ni Kibuloy sa Administrasyong Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez. Anya, may sabuatan na raw ang gobyerno ng Pilipinas at Amerika laban sa kanya. President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay inyo nang ipaligwa at ibigay sa kanilang kamay? Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa hanggang maaga pa. Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo. Giit pa ni Kibuloy, ang lahat daw ng ito ay dahil sa koneksyon niya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang pamilya. Ako po ay sinasaktan sa lahat ng paraan ng false accusation, false allegations na ayaw na naman nilang pumunta sa korte at pagkatapos ay ayaw din nilang harapin. Ipaharap itong mga false accusers na pinagagawa nila to destroy my reputation para idamay ang Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Sagot naman ni Speaker Romualdez, wala raw basihan ang aligasyong nakipagsabuatan sila sa mga banyaga at paraan lang daw ito para malihis ang atensyon sa mga seryosong usaping legal. Pinayuhan niya si Kibuloy na harapin ang mga ito sa tama at legal na paraan at respetuhin ang mga legal na proseso. Sabi naman ni Senator Ontiveros na chairman ng Senate Committee na nag-iimbestiga kay Kibuloy, harapin na lamang nito sa Senado ang aligasyon laban sa kanya. Huwag mong pabiktim. Ang hinihingi lang sa inyo ay humarap sa mga legal na proseso kasama ang proseso ng Senate investigation. Our next hearing is on March 5 and if Mr. Kibuloy does not show up, I will cite him in contempt and have him arrested. Sa mensahe ng FBI, itinanggi nilang may reward para sa pagkakahuli kay Kibuloy pero may active warrant pa rin para sa kanyang pagkakaaresto. Tiwala naman daw ang US Embassy na mapapaharap sa hustisya si Kibuloy sa mga krimeng kanyang ginawa. Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, payag ba kayo na arestuhin si Kibuloy na malapit sa kaibigan ng mga Duterte? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Sabi ni Joe, witch hunt ang ginagawa ng mga masasamang politiko na sa Kongreso na may basbas sa palasyo na ang babae ang may utak.
So, pwede rin. Ito nga, kung mapapansin ninyo, di ba? Bakit kinakailangan ng Senado na sila din ay mayroong inquiry in aid of legislation? Kung sapat yung criminal case laban kay Pastor Quiboloy, the fact remains, kailangan pa po ng extradition proceedings yan. So, alam nila na dahil mahirap din i-question ng hukuman ang fairness ng kanilang proceedings, they know they can do this. They know na kaya nilang dagdagan ang kasiraan. Hindi naman kasi kailangan fair ang mga tanong nila dahil hindi po mare-review ng hukuman yan, yung mga tanong nila. And so yes, they can summon him. Yes, they can use their powers. And yes, malaki yung likelihood na sabihin ng hukuman na ito po ay bahagi ng kanilang powers. Sabi ni Edward, BBM's lack of leadership does not only emanate from his being unable to get the necessary education, oh my gosh, to run a country, but more on his upbringing and character. Lisa, on the other hand, saw this weakness. Wow! What a bold statement. Sabi ni Realme, nabasa ko na pala yan. Sabi ni Red Fishman, si Risa kasi ginawang court yung Senate inquiry. Siya ang lawyer na may ng mga peke niyang biktima. Siya na rin ang judge kasi natulan na niya si Pastor Q. Power trip, guilt by publicity. Well, matagal na po tayong nagre-reklamo sa mga pilingero na pilingera ng mga senador at mga kongresista. Huwag niyo pong kakalimutan, nag-issue din ng summons ang Kongreso. Sabi ni Raniel, bakit ba napaka-powerful ng mga makakaliwa na gaya ni Hontivirus sa gobyerno ngayon? Ako ang tingin ko, yung nasa Kongreso maliwanag yon. Kasi, good sila with the House Speaker. Kumbaga, politically aligned sila except for dito sa So kunwari, nagpapabango sila dun sa kanilang mga ire-recruit na estudyante. So kunwari, tutol sila sa charter change. Pero hindi sila tutol sa House Speaker. Si Senator Hontiveros naman ay matagal na pong kaliwa. Pero ang power niya ay bilang isang senador. Okay? Yung sa House, ito ay sa alignment nila kay House Speaker. No. Sabi ni Realme, may power ba ang FBI na hulihin si Pastor dito sa Pilipinas? Kailangan po ng due process pa rin. So dapat mag-file sila ng extradition. Ang extradition po ay kailangan dumaan sa hukuman dito. So, by the way, yung sa FBI, kailangan may court case na yan. At in-explain ni Pastor Quiboloy na sila na nga mismo ang nag-file ng motion na mai-active na at mag-umpisa na ang mga hearings doon. Instead na mag-activate yung kaso, ay pinatahimik na naman. At nilalabas yung summons na yan, yung subpoena na yan, whenever it is suspiciously politically relevant to do so. Diba? Parang, what a coincidence. Ang administrasyon, mainit kay dating Pangulong Duterte. Tapos biglang, buhay na naman ang kaso ni Pastor Quiboloy. So, huwag niyong iisipin na komot na sa Estados Unidos, lahat ng kanilang court proceedings ay walang taint, walang bahid ng politika. Meron din. Sabi ni Kimchi Sushi, wala nga masabi si BBM sa mga namatay na sundalo sa kalokohan pa kaya ng mga Senado. Less talk, less mistake. Maaari ring gamitin ni Pastor ang depensa na ito ay isang paraan para ma-oppress siya. Gayunpaman, hindi ko ginagaranti na ito ay malakas na depensa
Gayunpaman, may tiwala ako sa kanyang mga abogado na may mahahanapan nila ng paraan at mga depensa ang ating butihing pastor. Gayunpaman, may mga by the way para dun sa mga nagsasabing alinsunod dapat siya sa batas. Hindi po criminal case ito. Although, may character of criminality ang contempt kung kaya't pwedeng mag-detain. Sabi ni Nats, nasa batas ba natin na pwede ipaaresto ng mga senador ang tao na ayaw naman pumunta para imbestigahan nila? Yes po. Actually, nasa saligang batas the power to find in contempt. Opo, nasa batas po yan. Ano yung sinasabi ninyong real talk? Wag po tayo mag-all caps. Sabi ni Jerry, tama ang Kibuloy side, sumi in court sa patang batas para sa kidnapping, rape, abuse. Correct. Di ba matagal na tayong against sa encroachment ng ating legislators sa criminal cases. Isipin mo, mag-iimbestiga sila. The matter is either under investigation or already in court. Ang ibig sabihin nun, nakikialam sila. Parang meron silang gustong i-publicize na pahayag and indirectly influence the courts. Unfortunately, dahil nga mayroon silang power na nasa saligang batas na ganyan, then they will exercise that. Meron ba tayong naririnig ng mga taong naghihikayat na i-restrict naman natin ang power to find in contempt? Restrict naman po natin yan, at saka yung mga investigations in aid of legislation. Kasi pagka nasa hukuman na o active investigation, naapektuhan nila yung pagtakbo ng hustisya. Sabi ni Amir, paano po natin malalaman na nagsasabi ng totoo yung mga witnesses na nakatikip ang mga buka at puro mga aliases? Hindi po kasi yon ang badge na nagsasabi sila ng totoo. Yung ginagawa nila ay para makasaksi sila kahit nanganganib ang buhay nila or sa tingin nila nanganganib ang buhay nila. Hey, Harry. Yes, sabi ni Bernstein, since we have the right to remain silent, pag pinilit nilang papuntahin si pastor sa Senate, pwede bang manahimik siya doon? Hindi po right to remain silent, but the right against self-incrimination. Hindi po siya kasi detainee o ide-detain. Sabi ni Christian, masakit man isipin, pero yung dalawang branch wala na sa tamang hulog. Kawawa ang mamamayan. Sabi ni Cristita sa TikTok, ang tagal nasa na yun? Wala. Harapin na lang kasi matagal na issue kay Kibuloy. Ano sa tingin ninyo? Yung paggagamit ng lahat ng mga Harry, enough! Tingin na si Harry. Harry! Harry! Okay. So, dali lang. Please. Hindi muna siya kay Yoshi. Okay. Alright. Nawala ako. Ang paggamit po ng lahat ng paraan na available sa ating sistema ay hindi po issue sa hukuman.
As long as these remedies are available, halimbawa, kailangan mayroong extradition. At para ma-extradite po siya, kailangan mag-file ng kaso dito. So, anong sama po nun? Available naman po ang remedy na yun sa kanya. Gusto ninyo, i-waive niya yung mga karapatan niya. Pagka sinasabi nyo, harapin na niya kasi, hindi po tama yun. Kasi hindi niya wina-waive yung kanyang karapatan at wala tayo sa lugar na pilitin siya na i-waive yung kanyang karapatan na yun. Sabi ni Alchemist, they will pin down the Duterte starting from Quiboloy saka hindi ko hindi ko wala typo, hindi ko mabasa. Bakit sa tingin nyo maraming vloggers na kumukutya kay Quiboloy tulad ni na Attorney Claire at Banateros? I don't know. Opinion po nila yon at wala naman ako sa lugar mag-speculate kung bakit yun ang opinion nila. Kasi di ba galit na galit tayo dun sa mga taong nagsasabing bayaran kayo, bayaran. Wala namang ebidensya. So hindi ko rin po gustong gawin yan sa ibang mga vloggers. So, I really don't know why. Pwede naman silang mag-express ng ibang opinion. Sabi ni Ramo, Omar pala, sa napanood ko na balita na nahuli si pastor sa Hawaii na malaking pera at mga baril at ang umako ay manager niya. Ano po yung relevance niyan? Ito, sabi ni Ma'am Christine, this is scary. The House and the Senate through Risa are joining forces in wielding their power and using it oppressively. Yes, but they've been doing this for quite some time. Para sa akin, expected na na action ito. And therefore, in the bigger scheme of things, kasi yung bigger scheme dito, yung pagtutol natin sa isang administrasyon that is becoming increasingly oppressive and dictatorial. So, yan po ang dapat natin tinututulan. Tama po kayo na it looks this way, pero hindi po yata lahat ng senador dahil andyan pa nga si Senadora Aimee. Sabi ni Ferds, takot ang Kongreso sa SMNI, yun po ang totoo. Opo, wala namang question about that Alam natin, at alam natin lahat ito ay pamumulitika lang. Sabi ni Mother Chill, ang gobyerno daw po ngayon ay gumagawa ng gulo. Oo, hindi ako nagdududa doon. In the meantime, tignan nyo kung sino yung sinusuportahan nila at kung sino yung mga nakikita natin na nagpapabango nang sa gayon makapwesto sila o makaporma sila sa susunod na administrasyon. Bantayan ang mga tulfo. Bantayan yung mga may alignments dun sa administrasyon, whether it is a loose alignment or a close one. Sabi ni Mir MJ, hi sa asawa kong kumakain ng Mahablangka kahit gabi na. Ma'am Hilda, activated po yung stars. So, hindi ko sure kung activated pa rin sa Luminous. Baka nasa group po kayo. So, doon po kayo sa Trixie Cruz Angeles na page o kaya sa Luminous na page. Doon po activated po yung stars. So, sabi ni Ma'am Rachel, fake news kaya di naman binabanata ng Banateros si Quiboloy po. Ayun. Sabi ni Ma'am Jade, dismissed po yung kaso sa Hawaii na patotohanan na planted na lahat ng evidence. Sabi ni Carlisle, si Tulfo nga nauli sa PCSO issue, nung una parang nakakain ng Mel Lopez. Oo nga Sabi ni The Bakerist,
Kahit sino matatakot humarap sa Senado, mga witness na nakatalukbong at nagtatago sa alias style publicity ang nangyayari. Totoo yun. Sabi ni Ferds, gone na daw are the days of Duterte's kind of governance and we're back to Quacos. Yeah. Ay nako. So ayan. So I don't blame anybody kung sa tingin natin ay nakaka-down, nakakawalang gana itong mga to. Alam natin na pure pamumulitika ito. Naintindihan ko yung politicking. Pero wag sana yung sa to the point na nag-violate na sila ng mga karapatan. Sabi ni Ma'am John, is it true 6,000 police will be deployed at the Cebu rally tomorrow? If true, it's overkill and OA. Well, I understand that. Yes, it's overkill and it's OA, and I hope na walang mga agitators na ipapasok dyan. Yun ang kailangan ingatan natin. Style yan ng gobyerno. Magpapadala ng agitators o kaya magpadadating yung mga kaliwa na galit sa mga Duterte. At ayan na yung pusa ko. Belly, good heavens. Okay. Sit there. Ayan. Nakita sa TikTok si Belly. Hey, Belly, say hi. Say hi. Wait, baby. Hindi pa siya sanay. So, okay. Belly, sit down. Alright. So, ang alam natin, taktika yan, both on both ends, ang gobyerno man o yung sa kabila na ang mga down, belly, get down, so down. That's enough. Taktika yan, yung magpadala ng mga agitators. Okay. Hindi po ba pwedeng pumasok na sa eksena ang COA tungkol sa mga korupsyon na ginagawa ng Tambaloslos? Muli, sasabihin ko sa inyo, Mr. Nalds Daily, ang mga kaso, mga pag-iimbestiga na ganyan, kailangan po mayroong pasihan. So, kunwari, paano naman nila iimbestigahan yung mga MOOE? Kasabwat sila. Sila po ay ina-uphold nila yung rule ngayon ng Kongreso at Senado. Wait lang. Come here, sit down. Sit. Okay. Sir, come over here, sit down. Hi, over here. Sit. Okay, wait. Hindi ka nakikita Ayan, sa TikTok yata kita. Come on, over here. Say hi, sir. Hindi masyadong kita. Ang laki-laki. Okay. Okay, say hi, sir. Maitim kasi. Hindi siya kita. Doon na dark yung background. Okay, there you go. Okay, lie down. Bye. Hindi nakita si sir. Guys, okay, down. Hi, good morning kay Chino Mirabueno. Hindi po nagpapabango. I don't think pabango is the right word. Sabi ni Ma'am Faye is nagpapabango daw si Senator Risa kasi re-electionist. Baka bet niya tumakbong party list uli para sa relevant na naman. I think it's really, yes, you're right about that. Pero hindi pa bango. Pero publicity. Good heavens, cat hair. Sabi ni Dindin, naku, alam nyo na kung sino-sino ang hindi dapat iboto, mapagmatsyag ang lahat. Dapat, oo nga Pero alam nyo, yung ibang mga surveys na yan nakakabaliw.
Parang hindi ko na alam kung sila ay nananawagan or nagma-mind conditioning o talagang yan yung mga yung mga nangunguna. Sabi ni Alphabet, ang hirap ng mga legislators ngayon, ang corruption issue ay deadma sila. Wala silang concern. Pero sa SMNI at PACQ ay todo sila panggigipit. Kung ako ang may power, ay gagawin ko silang, So muli, okay? Marami pa pong, kumbaga, nakikita natin na posibleng moves ni Pastor, no? Pwede niyang sabihin, hindi validly na serve yung kanyang summons, wala po siya doon kasi in-announce naman po niya na wala siya, nagtatago or I think, di ba? Pero ako kasi, nakikita ko dito, politika, yung moves. Alam niyo kung bakit? Kasi masyadong suspicious yung comms. Sa comms ko tinitignan eh. Tingnan niyo. Right after yung statement ni Pastor Quiboloy, inatake kami ng trolls sa Luminous. As in, sunod-sunod talaga na puro masasama ang sinasabi kay Pastor at saka kay Senadora Amy. So, dalawa yung inattack nila, both Senator Amy posts at saka, sa wall namin at saka Pastor Quiboloy posts doon sa aming wall. Tapos, suspiciously, pare-pareho ng sinasabi. So, pangalawa, biglang sinabi ng PNP, sinagot nila at sabi, wala daw silang information na may threat si Pastor. Ha? And sinasabi ni Pastor, kaya siya in hiding dahil may banta sa buhay niya. So, ang ginagawa ng PNP ay nakikisali at sinasabing, wala naman kaming alam na may banta sa buhay niya. Eh bakit? Hindi pa naman niya sinasabing ni-report niya sa inyo. Parang huwag niya naman pangunahan. Kasi ang sinasabi ninyo, walang impormasyon na ganito. Natural, nag-imbestiga na ba kayo? Huwag naman pong ganyan na paghahalataan. Sabi ni, tapos ang media, tignan niyo yung mga headlines. While in hiding, ito sa Star while in hiding from Congress, Quiboloy hurls conspiracies on SOCMED. Wow, conspiracy na kagad ang characterization nila dun sa sinabi ni Pastor. Where is the fairness here? Why can't you Why can't he made an assertion, 'di ba? Kung gusto ninyong pabulaanan 'yan, nasa ng ebidensya nyo na hindi tama ang sinasabi niya. Siya yun eh. Siya mismo ang saksi sa threat sa kanya. Sa threat sa kanyang buhay. Tapos, anong sinasabi ninyo? Wala naman threat. Ito lang how dare you? Hindi po kayo yung victim. Parang pinalalabas ninyo na kung ba't sinabi niya, walang threat. Kung ba't may lalabas na summons, walang threat kagad. Ha? Ano ba kayo? How fair is that? At hindi lang po Star. Marami pong iba na yun nga, na to the effect na nagtatago, yung mga ganyan, ina-avoid ang Congress, sinabi nga ni Pastor na mayroong banta sa buhay niya. Sino kayo para magsabi na he doesn't feel threatened? Hay nako, itong mga to, hindi naman masyadong halata. And finally, Kongreso mismo. Ang sabi pa obey the subpoena or risk contempt or risk arrest. Unang-una, bago pa kayo nagsabi na may lalabas na arrest warrant, sinabi na nga ni Pastor na may banta sa buhay niya. Well, ina-assume nila hindi totoo. Pero, kailangan nilang pabulaanan yan appropriately. Hindi naman nilang sabihin na wala namang ebidensya. Pwede namang i-subject to due process yan. Pwede nilang sabihin, Mr. Quiboloy, we understand, we can guarantee your safety, etc. Pag sinabi ni Pastor, I don't trust the guarantee that Congress gives us. Deadlocked sila. Sige,
basically, sinasabi ni Pastor, sige, issue your warrant. Meron naman silang remedies.